Ang pasaway na usa at kuneho. Isang malawak na kagubatan, may isang batang usan sadyang napakakulit at hindi marunong makinig sa mga paalala ng kanyang ina. Habang naglalakad ang mag-inang usa sa kagubatan, paulit-ulit na pinaalalahanan ng inang usa ang kanyang anak. Anak, huwag kang hihiwalay sa akin at kung saan-saan pupunta. Balita ko'y may mga hayop na nawawala at ito daw ay gagagawa ng isang mabangis na leon. Hay naku ina, nagpapaniwala ka na naman sa mga kwento. Hindi naman totoo iyan. Isa pa, napakabilis kong tumakbo. Hahaha. Hay, basta anak, makinig ka sa akin. Hindi puro laro ang iniisip mo. Patuloy na naglakad ang mag-inang usa hanggang sa makarating sila sa kanilang tahanan. Nang abala ang ina sa paghahanda ng kanilang pagkain, nagpaalam ang batang usa upang makapaglaro sa kanyang kaibigang kuneho. Ina, aalis lang po ako saglit para maglaro kasama si kuneho. Naku, hindi pwede. Mapanganib sa labas. Lalo't magdadapit hapon na. Ipagpabukas nyo na lamang ang laro nyo. Saglit lang po ina. Ngunit bago pa matapos ang sinasabi ng ina, tumakbo na palabas ang batang usa. Napailing na lamang ang inang usa. Sa kabila nito, nagpunta si batang usa sa bahay ni kuneho. La 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 la. Kuneho, tara na. Laro tayo. Nakapagpaalam ka ba sa iyong ina? Oo naman. Tara, punta tayo sa ilog para magtampisaw. Habang naglalakad papunta sa ilog, hinarang sila ng isang ibon. Mga bata, saan kayo pupunta? Magdadapit hapon na. At alam niyo ba, mapanganib sa lugar na iyon, may mabangis na leon doon. Umuwi na kayo. Saglit lang po kami. Magtatampisaw lang kami sa ilog, ibon. Napailing na lamang ang ibon at lumipad papalayo. Patuloy na naglakad ang magkaibigan hanggang sa makarating sa ilog. Agad sila nagtampisaw at naglaro, nakalimutan ang paalala ng ibon. Ngunit ang magtakip silang nagdesisyon na silang umuwi. Tara na, batang usa, magmadali tayo. Tiyak, nag-aalala ng ating mga ina. Oo nga, mukhang mapanganib na rin ang gabi. Habang naglalakad pa uwi ang magkaibigan, bigla silang hinarang ng gutom na leyon. Swerte ko naman. Isang usa at isang kuneho ang hapunan ko ngayong gabi. Maawa po kayo sa amin. Oo nga po, iniintay kami ng aming mga ina. Parang awa niyo na po. Maawa. Hindi, pero bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Magbibilang ako ng 5 at tatakbo kayo. Pero kapag nahuli ko kayo, tsak na kayo ang hapunan ko. 1, 2, 3, 4, 5. Mamang akala nyo ba makakatakas kayo sa akin? Tumakbo ng mabilis ang magkaibigan habang umiiyak. Napagtanto nilang dapat sana'y nakinig sila sa paalala ng kanilang mga ina. Ngunit nadapa si batang usa at tila malapit nang maabutan ng leon. Napapikit na lamang sila at nagdasal. Biglang nahulog ang leon sa isang malalim na buta sa lupa. Kuneho, nakaligtas tayo. Salamat at hindi tayo naging hapunan niya. Oo nga, salamat sa kabutihan ng tadhana. Agad silang nagmadaling umuwi at humingi ng tawad sa kanilang mga ina. Ina, patawad po. Dapat pala'y nakinig ako sa inyong paalala. Matig na po kaming kainin ng leon. Ano? Anak, bakit hindi ka kasi nakikinig? Salamat at ligtas kayo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung nawala ka. Anak, kamusta kayo? May masakit ba sa inyo? Hindi po kami nasaktan, Ina. Salamat po at nahulog ang leon sa butas. Patawad po dahil hindi kami nakinig sa inyo. Mula noon, natutunan ng batang usa at ni kuneho ang kahalagahan ng pakikinig sa mga paalala. Makinig sa mga paalala ng magulang o matatanda
dahil ito'y bunga ng kanilang karanasan, pagmamahal at pagmamalasakit. Ang pagtanggap sa kanilang payo ay makatutulong upang maiwasan ang pagkakamali at mas mapabuti ang ating buhay.